Yung mga business, mapagpalang araw po sa atin lahat. Ano po? So, ayun. Mga business, nandito ko ulit para mag-reaction. Ano po, mga business. At doon sa mga nagsasabi na tigilan na, muli, mga business, ito lang ang masasabi ko. Di nyo po kami masisisi kung bakit naggagawa rin kami ng ganito. Ano po? So, sana naiintindihan nyo. So kaya kami gumagawa ng ganito para ma-protectionan lang din yung side namin, ano. Maano lang din yung side namin, parang maitama lang din. Kasi marami na mga lumalabas, yung iba halos ginagawa na lang, yan. So hindi ko naiintindihan kung bakit, para saan, 'di ba? Bakit? Bakit ganun? Bakit parang hindi matigil-tigil yung ganun? Walang ano, walang katapusan. Ano ba ang meron kay kuya? Bakit pilit na, 'di ba? So kaya kami nagre-reaction. O sana maintindihan nyo, mga business. Ano po? Kasi mag-reaction kami, hindi titigil. Hindi kami mag-reaction, hindi pa rin titigil. 'Di ba, mga business? So sana naiintindihan nyo po. Kaya kami naggaganto. Ano po? So ngayon, mga business, pasensya na, muli. Ang tatalakayin ko ay sa comment section naman. Kasi marami din sa comment section. Sa comment section muli ako. Ano po? So, pasensya na. Pinagpapauna ko na. Pasensya na kung sino ang mga mababanggit ko rito and kung may isasama ko. Ano, magpapaliwanag lang ako. Kasi marami din sa comment section kasi andun eh. Doon sila nag... Pero kung tutuusin, hindi na dapat, 'di ba? Hindi na dapat ano pa yung mga comment section. Pero kasi mga business, doon din sila nag-aanuhan. Andun si Rick Aningat, andun si Clarissa, 'di ba? Pag nag-live si Clarissa, andun si Okray, andun si Aningat. Pag nag-live si Okray, andun si Aningat, andun si Clarissa. Si Aningat talaga hindi nagla-live yan. Hindi rin nag-a-upload. So, wala na tayong pakialam doon sa kanya kung anong diskarte niya sa buhay niya. Mamaya, mga business. So ngayon, ang aanahin ko ay sa comment section. Kasi sa comment section talaga, grabe ang mga sinasabi. Ano po? So kailangan din natin reaksyonan. Hindi para magka-content kami. Kasi kung tutuusin, kaya namin gumawa ng content na hindi patungkol sa bagay na to. 'Di ba? So mamaya, andito yan. Kasi andito yung mga yung mga sabi nila na para magka-content, pati yung comment section dinadamay na. So re-reactionan ko yun, mga business. So start tayo. Ano po? Alright. Muli, mga business, comment. So unahin ko na to, mga business. Comment to sa akin. Ito nag-iisa. Comment sa akin. Sabi ni Yoli Red 8590. Ayun, shoutout sa iyo. Alam ko nanonood ka rin sa vlog ko kasi dito ka nag-comment sa akin. Sabi niya, pwede ba wag na ninyo i-content si Bong, si Kuya Bong. Ginagawa mo lang ito intoy para kumita ka sa YouTube. Ayaw na ngang umuwi sa inyo. Pinipilit ninyo kasi alam ninyo na malakas ang views ni Kuya Bong. At dyan kayo kumikita.
Parang awa ninyo, pakawalan na ninyo si Bong. Manahimik na lang kayo. Okay. So ito ang masasabi ko sa iyo. Yoli, di ko alam kung babae ba to o lalaki. Pero Yoli, babae yata ate. Sa akin, sa iyo, ma'am or sir, parang lumalabas dito sa comment mo. Parang kami tuloy ang masama. Ano po? Parang kami tuloy ang 'Di ba? Parang kami tuloy ang, alam mo 'yun? Ma'am, tatanungin kita. Saan mo ba nakilala si Bong? 'Di ba? Saan mo nakilala si Bong? 'Di ba sa ka-business? 'Di ba doon mo siya nakilala? So bakit parang dito sa comment mo kami ang ganyan, parang kami ang may mali? Unang-una, ma'am, simulat sa pool. Nung na-vlog si Bong, nung taong grasa pa si Bong, sino ang kumupkup dun sa taong yun? Si Kuya, hindi si Clarissa, hindi si Aningat, hindi si Okray. Ka-business official, ka-business family ang kumupkup dun sa tao na yun. Pero bakit dito sa komento mo pinagkakitaan namin? Ma'am, ito lang ang masasabi ko sa iyo ha. Kung yun lang pala edi dapat walang pahinga yan si Bong nung nasa ka-business house pa. 'Di ba? Hindi namin titigilan i-content yan. Yung pala malakas pala ang views dun Hindi namin titigilan yan. Pero bakit may mga panahon andyan si Bong sa bahay pero wala kayong nakikitang vlog para kay Kuya Bong, 'di ba? E di sana simula nung nakuha siya, simula nung nakupkup siya sa ka-business official, araw-araw yun, content kasi malaki views Mali kayo, ma'am. Nagkakamali kayo. Oo, talaga. Malaki ang ambag ni Kuya Bong sa ka-business official kasi siya talaga ang nag-million views Pero hindi naman ibig sabihin sa kanya lang din umiikot yung vlog. Hindi, mali. Tsaka ma'am, kung wala din si Kuya, diskarte ng ka-business. Diskarte kasi ng vlog, kahit sino pa mag-vlog dyan kay Bong. Sige, ganito. Sabihin pa natin, ayan si Kuya Bong, maswerte. Ayan, nag-million views Kung hindi rin sa pangunguna ni Kuya, hindi naman ganun Sa tingin nyo kaya, sa ganung aktuasyon ni Kuya Bong, ewan ko kung sino nakapanood, simula nung kay Kuya Bong, alam ko may nakapanood sa inyo. Sa tingin nyo, yung ganung aktuasyon ni Kuya Bong, may magva-vlog talaga, yung tipong aanuhin talaga ni Kuya na maisama niya, ganon. 'Di ba? Walang ganon, kumbaga, hindi kasi din sinukuha ni Kuya Kasi gusto niya ng tulungan. Yun. Gustong tulungan ni Kuya. Kaya ang nangyari, nagsumikap si Kuya para matulungan yung tao hanggang sa nag-viral, nakilala siya ng mga tao. Si Kuya pa rin, si Kuya. Sige, subukan natin. I-testing natin. Or, sabihin pa natin, ibang vlogger ang mag-ano kay Kuya Bong. Sa tingin mo kaya ganun-ganun lang kadali i-vlog si Kuya Bong? Kung makikita nyo aktuasyon niya dati. 'Di ba? Kung wala din yung vlogger, wala rin kayong Bong makikilala. Tapos yung sinasabi mo rito,
Pinipilit ninyo kasi alam ninyo malakas ang view. At dyan kayo kumikita. Malakas pala ang kita namin kay Kuya kung bakit namin hinahayaan. Bakit namin, tawag nito, bakit hinahayaan namin na lumipas yung araw na hindi namin iba-vlog si Bong. Yung pala eh. Malakas ang kita kay Bong, pero bakit magpupunta pa kami dun sa iba? Eh, dito naman si Bong, magbe-views naman to eh. Diba? Naiisip nyo ba yun? So, sana naiintindihan mo. Yung patungkol naman dun sa pwede ba wag na ninyo i-content si Kuya Bong? Ginagawa mo lang ito, Intoy, para kumita ka sa YouTube. Itanong mo yan kay Clarissa. Kasi kami, pamilya kami ni Bong eh. Kami ang tumatayong pamilya ni Bong. Itanong mo yan kay Clarissa, bakit niya kino-content? Wala na silang connection. Hindi na sila mag-ano, diba? Hindi na sila mag-on ni Clarissa, pero bakit kino-content ni Clarissa? Sige nga. Bakit dito mo sa amin, kapatid namin kagwang? Kagwang yun eh. Kapatid ko yun eh. Diba? Natural, iko-content ko. Kino-content niya ng iba eh. Tsaka yung sinasabi mong kumikita, grabe ka naman. Eh di sana buong araw, buong taon ko, kay Bong lang nakatutok yung vlog ko. Nag-iisip ka ba? Hindi ka siguro nag-iisip. Pinipilit ninyo. Ayaw na ngang umuwi sa inyo, pinipilit ninyo kasi alam ninyo malakas ang view. Hindi namin pinipilit, ma'am. Ano ba kayo? Ano ka ba? Kung pinipilit namin yun, nung nakita namin, di sana isinakay na. Siya nga pinagdidesisyon namin kung kailan siya uuwi. Ang masakit lang doon, nangangako siya, pero hindi niya tinutupad. Pero, pinilit ba namin? Walang pamimilit doon, ma'am. Walang pamimilit doon. Yung pinipilit pala eh. Eh di sana, nung nakita namin, makakagawang kami, sakay namin yan. Diba? Yun ang pamimilit. Pambihira. Tapos, pakawalan na ninyo si Bong. Parang awa na ninyo. Pakawalan na ninyo si Bong. Manahimik na lang kayo. Ganun ka ay, nako, ganun kakitid utak mo. Diba? Ganon ka ba? Ganon ka? Na basta-basta mo na lang bibitawan yung taong ganon ka magmahal sa kapwa mo. Basta-basta mo na lang pakawalan na ninyo si Bong. Manahimik. Manahimik na lang kayo. Parang kami tuloy ang nagmumukhang masama. Ang lupit ng comment mo, ma'am. Sa totoo lang. Hindi mo nga pinag-isipan eh. Di mo nga naisip kung sino nagsakripisyo. Yung mga nakikilala mo ngayon, yung tatlo, ngayon lang naman yan eh. And isa rin yan sa mga nakinabang kay Bong. Kasi nung lumakas si Kuya, nagsipuntahan. Unang-una na yung lalaki. Nagpakilala. And yun din pala ang aahas sa business official. And pangalawa, etong isa na nangako papakasalan si Bong. So, sino sa tingin mo ang nanggagamit lang kay Bong? Sige nga. 'Di ba? Sino sa tingin mo ang ginawa lang way si Bong para makilala sa social media? 'Di ba si Clarissa?
Alam niya malakas si Bong eh. Malakas si Bong eh. Alam niya yung istorya ni Bong. Pero bakit nangako siyang pakakasalan niya? Planado niya. Wala siyang balak na magpakasal. Watado. Walang ganon. So, sino sa tingin mo sa amin? Ka-business family ba o si Clarissa? Sino ang nakikinabang kay Bong? Ha? Kami, si Kuya ang tumulong. Kaya nyo nga nakilala si Kuya Bong eh. 'Di ba? Sa pamamagitan ni Kuya. May makikilala bang Bong kung hindi dahil kay Kuya? Sige nga, yan ang tanong ko sa'yo. May makikilala bang Clarissa kung hindi dahil kay Bong? Kay Kuya? Sige nga. Yan lang ang tanong ko sa'yo. Ngayon, pag-isipan mo, sino ang nakikinabang? Or sino ang nakinabang? Si Clarissa o si Kuya? Si Kuya ang nagpakilala sa inyo. Eto si Bong. Inaayos ko. Balang araw, pagdating ng araw, iba na to. Etong isa na bago lang. Sulpot. Para gamitin tong si Bong para makilala sa social media. Nangako na hindi naman tinupad kasi nung nakilala na siya sa social media, balak niya kasing gumawa ng YouTube channel. Kasi yung YouTube channel niya nung una, nilalangaw. Alam namin matagal na siyang nagbablog, pero wala siyang subscribers. Si Kuya nagpakilala kay Bong sa inyo. So bakit lumalabas dito? Kami ang masama. Parang kami. Tigilan nyo na si Bong. Ba't di mo yan i-comment dun sa kabila? Tigilan nyo na si Bong. Diba? Pag-isipan mo. Hindi kami ang ano. Kasi kami ang pamilya ni Bong. Hindi ikaw. Si Kuya, si ate ang tumatayong magulang nun. Bakit? Eto. Bakit? Nung panahon bang si Kuya Bong taong grasa pa, kilala mo? May malasakit ka ba sa kanya? Ganon din si Clarissa, nung taong grasa pa. Di ba wala? Walang nagmamalasakit kay Bong noon. Nung nakilala ni Kuya, na-i-vlog ni Kuya, doon nagsisilputan ng mga nagmamalasakit daw, kuno, nung na-i-vlog na. Pero nung taong grasa pa lang, watado, ewan ko lang kung may nag-aabot ng pagkain noon. Pero sa nakikita ko, sariling sikap din ni Bong, nangangalakal para makakain. Nung nakilala ni Kuya, nakilala nyo sa pamamagitan ni Kuya, ngayon, nagmumukhang masama kami. Ang galing, di ba? Kalupit. Parang kami patuloy ang nakasabit. Parang kami tuloy ang tawag nito, alam mo yun, yung nakikihati. Walang ganon. Kung ano ang desisyon ni Kuya, kung ano ang desisyon ni Kuya Bong, ikaw nagpapasya ka ng paalisin na si Bong. Samantala si Bong, hindi pa nga namin nakakausap. Di pa namin nakikita. Di pa umuwi. Di ba? Di naman nagsasabi si Kuya Bong na ayoko na ya. Sige na. Ayoko na sumama sa inyo. Wala naman kayong naririnig na ganun eh. May pamimilit ba? Wala. Pinilit ba namin si Bong, wag ka umalis dito. Walang ganun. Yun nga sinasabi ko, pag hindi kami nagreaksyon, hang kayo.
Doon lang kayo sa sinasabi ni Clarissa ni na may pananakal. Walang ganon. Walang nananakal. Sirs, mindset ba? Galawan nila yan. Kasi gusto nila sirain si kuya talaga. Yun lang naman yun eh. Kasi bakit nga ba? Bakit ang tagal na? Wala kaming reaksyon. Hinahayaan namin sila pero bakit hindi sila tumitigil? Panay ang parinig, panay ang ganto. Uy, alam mo ba si ganyan? May bago akong balita. Nung nareaksyonan namin, parang ang nagmumukhang masama kami. Bakit? Ayaw nyo ba malaman kung anong totoo? Ayaw nyo ba ng ganun? Gusto nyo pakinggan nyo sila lang? Bahala kayo. Choice nyo yun. Basta ako nagpapaliwanag lang. Hindi para magkaroon ng content, para magkaroon ng kalinawan. Okay? So next na tayo. Ang tagal ng paliwanag ko dun ito na. Sabi ni Tatay Jun Pascual. Yes po, it's raining men. Raining men, ibig sabihin yung viewers din, nagko-comment din. Kasi doon nga sila nagpapalitan. Pati sa viewers, kumukuha na sila ng pang-content kasi wala nang maisip. Talaga ba, tay? Sigurado ka? Bumili lang ako ng damit, content na yan eh. Magluto lang ako, content na yan eh. Ayusin ko lang yung motor ko, content na yun. Pag vlogger ka, alam mo kung ano ang pwede mong gawing content. Yun tay. Ikaw kasi hindi ka man vlogger, so wala kang naiintindihan. Nakikisaw-saw ka lang kasi. Yan ang mga lolo na wala nang magawa sa buhay. Imbis na pagkatapos uminom ng gatas na pampatulog, ito ang ginagawa niya. And ito lang ang masasabi ko dito sa sabi mo Pati sa viewers kumukuha na sila ng pang-content kasi wala nang maisip. Kumukuha na sila ng pang-content. Okay, ito ang masasabi ko. Hindi namin gagawin to kung hindi kayo nakikisaw-saw. 'Di ba? Simple lang. Subukan mo tumahimik. Huwag ka mag-comment. Sigurado ako hindi ka maisasali dito. Simple. Diba? Pero kasi, sausaw ka ng sausaw. Hindi ka naman pinasasawsaw. Diba? Ayos na ang buto-buto. Dito sa sinasabi mo, kumukuha na sila ng pang-content. Madami kaming pwedeng gawing content. Alam mo yan kung vlogger ka. Hindi ka kasi vlogger Hindi ka kasi YouTuber. So hindi mo alam yan. Parang pinapakita nyo lang dito na parang hirap na kaming gumawa ng content magmotor lang ako pupunta dun sa content na yun eh. Diba? Isip ba? Next tayo. Sabi nito, si Raven Ayoste. May marangal at matatag kang trabaho, sir. Hindi mo kailangan manggago ng tao para may makain. Bakit niya ginawa? Sabi niya kasi dito, may marangal at matatag kang trabaho, Sir Rick. Rick Aningat. Andun kasi si Rick Aningat sa comment section. Hindi mo kailangan manggago at ng tao para may makain. Kaya nga siya namura, diba? Dahil nanggagago siya. Isipin mo nga, magkakaroon ba siya ng issue sa ka-business family? Diba?
Kaya nga siya namure. Kaya siya kinagalitan ng mga kagwang dahil sa ginawa niya. Sa sinasabi niyo na wala kaming pruweba, meron kami. Hindi kami, paulit-ulit ko na sinasabi, hindi kami magsasalita ng ganun kung wala kaming matibay na ebidensya. Diba? Isipin mo na lang yun eh. Marangal na trabaho. Talaga ba? Hindi mo nga alam. Tatanungin kita, anong alam mo sa ugali ni Rick Aningat? Sige nga, Raven. Hindi mo alam, baka mamaya pati dun sa trabaho niya, nanggagago din yan eh. Hindi mo alam. Wala kang alam sa karakas ni Rick Aningat. Hindi mo masasabi yan. Ayan. Sana lang, pagdating ng araw, sana lang, hanggang huli, magkakasama sila. Yan lang ang ko. Sana hanggang huli, magkakasama sila. Kasi pagka oras na dumating ang araw na yung tatlo na yan, nako, lalabas ang baho ni Rick Aningat. May kilala nyo yan. Kilala na sigurado. Kilala na ni Okray yan tsaka ni Clarissa kung anong klaseng tao yan. Yan lang yan. So ngayon, hindi yan naglalabasan dahil okay sila eh. Okay sila eh. Di pa nila nararamdaman ba? Yung ganon. Di pa nila nararamdaman yan. So, baka pagdating ng araw, nararamdaman na nila, uy, boss ako ah. Pero bakit bossing ka pa? Si Okray magaling magkilati sa ganyan. Si Okray kasi bossing yan eh, bossing. Ayaw niya na may boss pa sa kanya. So magaling yan, magaling. Si Okray yan, alam ko kaagad diyan, makaka-discover. So sana lang hindi mangyari. Okay? Sabi ni Mamerto Antonio, lalo na si Blackjack, nakakaawa. Lahat, pati viewers, hinihimod na ang mga yan, walang patawad. Diba? Nagmumukhang masama kami. Bakit sa mga komento nyo ba? Yung mga komento nyo ba kung hinahayaan lang namin? Sa tingin mo ba hindi kami napapasama nun? Pagka ginantihan namin kayo, masama kami? Tapos yung mga sinasabi nyo sa comment section nila, okay lang? Kahit na nakakasama na sa amin, ganun ba yun? Naiintindihan mo yun? Pagka kami nag-react sa mga viewers, hindi pwede. Pero pag kayo nag-react sa mga vlogger, okay lang? Ganun ba yun? Palit tayo ng pwesto. Sige. Palit tayo ng pwesto. Ikaw ang nagbablog, ako nang babash sa'yo. Hindi mo papatulan to. Babatuhin kita ng mga comment na masasakit. Hindi ka babato sa akin. Okay lang? Ha? Pag kayo nagko-comment sa amin ng mga masasakit na salita, okay lang. Pero pag kami nag-react dun sa mga comment, hindi pwede. Ganun ba yun? Ang galing mo. Kagaya ng sinabi ko, dito kay Tatay Jun, tsaka dito kay Mamerto ba to? Mamerto, hindi ka may isasali kung hindi ka nakikisali. Yun lang yun. Subukan mo wag mag-comment, sure ako, hindi ka may isasali. Pero kung iipal ka, e-epal ka, kung e-epal ka, kukupaling kita. Yun lang yun, di ba? Sabi naman ni Angela Antonio,
Vlogger ba o negosyo? Nagpayaman lang sila. Ito ang masasabi ko sa'yo. Angela Antonio, sana maintindihan mo. Kung ikaw ba naghahanap buhay, tapos umangat ka, sa tingin mo may karapatan kami para husgahan ka kung anong nangyari sa buhay mo ngayong nasa taas ka na? Ngayon, ito ang sagot ko. Kung ano ang naging diskarte ni Kuya, para makamtan niya yung kung saan man siya ngayon, si Kuya. Kung saan man, si Kuya ngayon, antas, ayan. Kung ano ang naging diskarte ni Kuya dun, wala ka nang pakialam dun. Diskarte niya yun. Kanya-kanya tayong diskarte sa buhay. Kaya hindi tayo umuunlad. Dahil alam mo kung anong nangyayari. Pag nakikita mo umaangat tong isa, pilit niyong hinihila pababa. Hindi kayo pumapayag na, ganun-ganun lang, bigla kang yaman. Hindi niyo natatanggap yun. Imbis na ano bang naging diskarte mo? Bakit nakamtan mo yung ganyang buhay ngayon? Sige nga, patulong nga ako, turuan mo nga ako para marating ko rin yung bagay na yan, para makamtan ko rin yung nakakamtan mo ngayon. Imbis na ganun, hindi nyo ginagawa yun. Pilit nyong hinihila pababa, hindi kayo pumapayag na nalalamangan. Yun lang yun. Ano bang karapatan mo? Anong pakialam mo? Diba? Bakit mo negosyo, vlogger ba o negosyo? Nagpayaman lang sila. Tanungin mo, sigurado ako, tanungin mo si Kong TV. I-comment mo to. Sigurado ako mumurahin ka lang nun. Kasi wala kang pakialam. Kilala nyo si Kong TV? Shoutout sa nakikilala. Wala kang pakialam kung anong nangyari sa buhay nila. Wala kang pakialam kung anong naging diskarte nila. Ewan ko lang kung nagtanong ka, ano bang diskarte mo? Tulungan mo nga ako para makamtan ko rin yan. Ganon. Baka hilain ka rin. Pataas. Imbis na hinihila mo sila pababa. Subukan mo i-comment to kay Kong TV. Tsak, mumurahin ka lang. Ano bang pakialam nito? Hindi ko na babanggutin. Diba? May nakikita ba kayong mga vlogger, diba? Na medyo angat na ngayon. Ivana, Kong TV, Malupiton, ayan. Yung mga vlogger. Kalingap Rab, Tekram, mga ganyan, mga matataas na ng mga vlogger. Ayan. May pakialam ba kayo kung anong naging diskarte nila sa buhay para yumaman ng ganyan? Diba? Ano bang pakialam nyo? Anong karapatan nyo? Para sabihin na, payaman ka lang eh. Diskarte nila yun. Diskarte ng vlogger yun. Diba? Diskarte ng vlogger yun. Yung unang-una sa lahat, bago nila nakamtan yung ganong ng antas ng buhay nila ngayon, hindi yun ang hingi ng tulong sa'yo. Sinisiguro ko yun. Hindi yun ang hingi ng tulong sa'yo. So sana naintindihan mo. Sabi naman nito ni Agent X44, meron palang ganun na vlogger, hindi marunong magbahagi, may pagkasakim pala ng vlogger. Sorry po, opinion ko lang po yun. Hindi marunong magbahagi. So kaway-kaway sa mga vlogger dyan na hindi marunong magbahagi.
Baka mag-comment din sa inyo si Agent X44. Ganun lang ang pananaw niya sa buhay. Diba? Parang kayo tuloy ang marunong. Parang, alam mo yun? Parang kayo tuloy ang may karapatan dun sa YouTube channel. Alam mo yun? Parang, ikaw tuloy ang uy, tumulong ka naman! Diba? May pagkasakim, hindi marunong mamahagi. Ah, talaga ba? Talaga ba? Ilan ang pabahay ni Kuya? Insigurado ako. Agent X44. Sureball. Wala ka pang nagagawang ganun. Agent X44. Ano ka, Bong Navarro? O ang galing. Galing ko sumayaw. Ganun ka. Walang alam. Hindi ka viewers ni Kuya. Ilan na napabahayan ni Kuya? Maliit lang yung YouTube channel ni Kuya, ha? Ganun lang ang views, ha? Pero nakapagpabahay ng ganon. Diba? Hindi pa bahay na kagaya nung napanood nyo sa balita. Hindi ganun, ha? Pabahay talaga. May kwarto, may kusina, may CR. Hollow blocks. Kaya mo yun? May nagawa ka ng ganun? Parang ikaw tuloy may karapatan. Hindi marunong mamahagi. Talaga ba? Sabi naman nito ni INC Yanghil, grabe talaga to si INC Yanghil. Parang alam na alam ang buhay ng kabisnes, ha? Ha? Sabi o Agent X44, correct. So kapag hindi na sila kagwang, babawiin din ang channel. O, di ba? Sakim. Wala na nga sahod, end of the day, kapag hindi ka nakagwang, by YouTube channel. Oh. Mas maalam ka pa kaysa kay Kuya. Sa mga business, dito mo maano kung bakit, kung paano nila ginagawa ng istorya ang ka-business. Oh. 'Di ba? Etong komento na to, bagaman tatanga-tanga lang ang nagko-comment nito pag nabasa nyo tong comment, mag-iisip lang kayo. Tapos wala kaming reaction. Dito lang kayo magbabase sa sinasabi nito. Sira ang ka-business. Wala kasing nag-react. Diba? Yun lang yun. Talaga ba? Mawawalan kami ng comment, ma'am. Ma'am Yang Hill? Mawawalan pala kami ng YouTube channel. Anong gagawin ni Kuya sa YouTube channel namin? Iipunin? Gagawing antiko? Di ba? Anong gagawin ni Kuya sa YouTube channel namin? Di ba? Tambak. Sa tingin nyo ba? Hindi mo kasi pinag-iisipan. Ewan ko kung nag-iisip ka ba. Sa tingin mo ba pag kami hindi nakagwang, tapos wala na kaming YouTube channel, hindi yun ikakasira ni Kuya? Kasi malamang sa malamang, magtatanong kayo, Toy, bakit wala ka ng YouTube channel? Kinuha ba ni ka-business? Hindi mo ba naiisip yun? Na pwedeng ikasira ni Kuya yun? Kung gagawin niya yun? Hindi niya gagawin yun. Bobo ka ba? Di nag-iisip.
Walang ganong isipan si kuya. Ikaw may isipan kang ganon. Ganon ka ba? May binigay ka na babawiin mo. Dito mo na ilalabas yung ugali mo. Kung ganon. Kasi si kuya nga hindi nag-iisip ng ganon. Ikaw nag-iisip ka ng ganyan. Ang galing. Ang lupit. Nagbigay na, babawiin pa. Ganyan ka. Sorry. Masaktan ang masaktan. Kagaling. Kagaling niyang Hil. Kilalang kilala. Kilalang kilala mo ba si kuya? Joke lang. Bibot Lostre. Sir Aningat, saludo ako sa'yo. Mabait ka. Di ka pumapatol sa taong puro abulaman ng ulo. Mabait. Kasi yun ang nakikita mo. Pero kung makikita mo ang ugali niyan, nako! Subukan mong galabanin yan. Titirahin ka ng nakatalikod niyan. Ganyang galawan yan, pre. Ganyan kasi ang ginawa sa amin. Pagkaharap kami, okay siya. So nasasabi nga namin mabait. Kaya nga saludo ako dun eh. Pero ang hindi ko alam, nung may nakukontak na siya, ay grabe pala ang dali sa amin. Ganun pala siya. So paano mo nasasabing mabait yung ganyang klase ng tao? Sige nga. Lupit, di ba? Dito kasi sa social media, kagaya ng binabanggit ko palagi, pag binabasa ko yung comment na Rick Aningat, nakakaawa siya. Lagi niya ipinangangalandakan na minura siya. Diba? Lagi niya ibinababa yung sarili niya. Pero ang totoo, gusto nang manapak ng taong yan. Di nyo alam yun. Wala kayong alam sa ugali ni Rick Aningat. Subukan yung kalabanin si Rick Aningat. Sureball ako, titirahin kayo ng nakatalikod niyan. O, di ba? Unang reaction ko, hindi yun unang reaction sa kanya. Nung nag-reaction ako, patungkol dun sa kung bakit sila nagkaroon ng issue. Bakit siya nagkaroon ng issue sa business official, sa business family. Pahayag niya dun sa vlog niya, ang bait niya, di ba? Di ba? Narinig niyo yun. Shout out sa mga nakarinig, nakapanood dun sa vlog ko. Ang bait ng paliwanag niya dun. Kuya, ate, kung tutuusin si ate, pagka uuwi na ako, padadalhan ako ng pagkain. Di ba ang bait? Pero, pagdating sa comment section, dun sa mga nag-aano sa ka-business family, yung pilit na sumisira sa business family, pagdating dun sa comment, ay grabe, ang tapang. Diba? Sila ang unang sila ang unang kumuda sa social media. Tapos sasabihin, ako na una. Diba? Kung hindi ka mapagmatsyag, wala talaga. Mag-iisip ka lang sa sinasabi niya. Doon lang. So, paano mo nasasabing mabait niya isang taong yan? Mabait sa panlabas na anyo. Pero ang laman loob niya, ang nilalaman ng puso niyan, galit. Galit. Kasi kung hindi galit yan, noon pa nagkaayos na. Tinawagan siya ni kuya paulit-ulit. Voice message, mensahe, tawag. Pero anong nangyayari? Pero kung panonoorin nyo yung vlog niya, yung pahayag niya, kung bakit nagkaroon ng issue, ang bait. Tinatawagan na ni kuya para magkasundo, imbitahan sa birthday, hindi siya pumunta. Mabait pa rin sa paningin nyo. Pero bakit hindi siya pumunta sa bahay kung talagang mabait siya? Hindi siya nagpakumbaba kasi galit talaga siya. Yung puso niya galit. Ito pala. Dito pala sa kaliwa yung puso natin.
Ang puso ko'y nagdorogo. Ganun siya. Kaya mabait nga talaga yung idol mo. Kung dun ka magbabase sa panlabas na anyo. Ay! Hindi mo kilala si Rick Aningat. Yan ang sasabi ko sa'yo. Emilita Rick Rio. Ilang buwan na yung sinasabing mag-ipon. Hanggang ngayon, ipon pa din ng ipon. Diba? Etong mga taong to, kala mo talaga, ang lalakas. Ang lalakas ng ambag sa ka-business official para diktahan na tumulong. Diba? Ang lalakas ng mga ano, bakit hindi ka tumutulong? Di ba nakapag-ipon ka na? May ambag ka ba? Wala ka namang ambag eh. Parang ikaw tuloy ang nagkakaroon ng karapatan kung anong gagawin sa social media ni Kuya. Yung mga anak nga hindi nagdidikta, ikaw tuloy na hindi ka kakilala. Ganun ka. Gingging ka ba? Mag-isip ka nga. Kung tutulong si Kuya, tutulong yan. Hindi dahil sa dinidiktahan mo. Tutulong yan dahil bukal sa puso niya. Hindi dahil sa dikta nyo. Ganun lang yon. Kasi nga, masarap tumulong pag bukal sa puso. Tutulong ka tapos dikta lang sa'yo, wala yan. Wala yan. Walang silbi yan. Oh, eto pa. Eto talaga si Yang Hill, oh. INC. Yang Hill. Okay. Ma'am MK, siyempre, ikaw ba naman may sasakyan at halos wala nang maparkingan? Eh di doon napunta lahat ng kinita nila. Kaya nanlilimos muna ulit sila sa viewers para makabili ulit ng mamahaling gamit. Dito mapapansin mo, eto sa sinasabi nito. Basahin nyo lang, papatch ko. Inggit tong taong to. Kilala niya si Kuya. Aminin. Kilala mo si Kuya, no? Yang Hill? Kilala mo si Kuya, di ba? Kilala mo si Kuya. Kaya naiinggit ka. Alam mo kasi kung ano ang buhay ni Kuya noon. Naglalako lang naman si Kuya dati, tapos ngayon may sasakyan niya. Daig ka pa. Kaya hindi mo natatanggap na naglalakulan dati, tapos ngayon madami ng sasakyan, wala nang mapagparkingan. Diba? So, kilala mo si Kuya. Yang Hill. Sana mapanood mo to. Tsaka, hindi kami nanlilimos sa mga viewers. Hindi kami nanlilimos. Nandito yung mga viewers sa amin. Mga viewers namin. Dahil nagmamahal yan sa amin. Sa'yo kasi walang nagmamahal. May nagmamahal ba sa'yo? Aso. Tama ba? Aso? Ay. Himas-himas ng aso na malaki, may maliit. Grabe ano? Siguro isa rin to sa customer dati ni Kuya nung naglalako pa si Kuya ng kakanin.
Kaya hindi niya natatanggap na si kuya ngayon nakakaangat-angat na sa buhay, tapos sila dating bumibili sa taong naglalako, tapos yung patuloy yung umangat. Diba? Diskarte ni kuya yun eh. Anong pakialam mo? Ey! Geng geng! Oh, ito naman si Tatay John Pascual. Bakit naman sila mag-share? Kulang pa nga sa pagkain ng mga alagad. Ah, ano ba sinasabi nito? That's nonsense. Nonsense. Parang baga, Tatay Pascual kasi. Ano kasi ito eh. Wala man to. Bakit ko naisama to? Kulang pa sa pagkain. Oh, okay. Kaya pala. Kulang pa nga sa pagkain ng mga alagad. Gusto mo makikain? Madaming pagkain doon. Kulang pala sa pagkain eh. Halos sa loob ng isang buwan, 2 beses nagkakatay ng baboy. Kulang sa pagkain. Diba? Hindi, joke lang. Charis lang. Ang ano mo na lang kasi, gatas, isasabaw sa kanin. Kaya nasasaktan ka. Nasasaktan ka pag nakakain kami ng masarap. Kawawa at tatay. Alang kasalo. Hindi asalo ang iyang amo sa kanyang lamesa. Protekta kay Ukray. Pinoprotektahan ka ba ni Ukray? Di ba hindi rin? Wala nga nagagawa si Ukray ngayon eh. Ay, nako. Napoprotektahan ka ba ni Ukray ngayon habang ginaganto kita? Hindi. Bakit mo pinoprotektahan si Ukray? Ayun lang ang comment. Kaunti lang pala. Sayang, nag-i-enjoy pa ako eh. Pero, ayun lang. Next time ulit, basa tayo ng mga comment. Sinasabi nyo na pati comment section dinadali. Tigilan nyo kasi. Tigilan nyo mag-comment ng mga titigil din ako pag-reaction sa mga comment section. Kung ano-ano ibabato nyo sa ka-business, pag pinapatulang kayo, iyak kayo. Diba? Gusto nyo kasi, titirahin nyo kami, tapos hindi kami gaganti. Ano yun? Kaduwagan. Batang maliit, hindi pwedeng patulan. So, na mga business, wala nang comment section eh. Konti lang kasi na screenshot ko eh. Ayoko kasi magbabad eh. Ayoko kasi magbabad sa live eh. Minsan kasi pumapasyal din ako eh. Natutuwa lang ako makinig. Lalong-lalo na pagka tumatawa tapos biglang lalaki ang kita. So hindi ako nagbababad. Minsan, pag gusto ko lang magbasa ng comment, pinupost ko. Ayoko lang pakinggan yung mga sinasabi. So, yun
pag halimbawa naman na nagre-reaction ako, tapos voice, kailangan ng video, ayan, base sa mga sinasabi nila. So, ang ginagawa ko, tinitiis ko, pero hindi ko tinitingnan. Tinitiis ko yung boses, pero hindi ko tinitingnan talaga. Alam niyo kung bakit? Ang sagwa. Nagfe-feeling maganda, hindi naman maganda. Di ba? Nakakadual ba? Ay, pasensya na mga business, hindi naman sa pag-ano. Ako, hindi naman ako nagbubuhat ng bangko. Di ba? Kasi, bakit ko sasabihin gwapo ko, wala namang patunay. Di ba? Ikaw sasabihin mo maganda ka, wala ring patunay. Di ba? So mga business, hanggang dito na lang itong video. And muli, maraming salamat sa pagsama. Ayun. Na business. Patuloy nyo pong suportahan ka Business Official. Baka sakali makatulong na. Nanggagalaiti na yung comment section ni Okray. Ang dami nagganap ng tulong ni Kuya. Kawawa na sila. Unang-unang tutulungan dyan si Tatay Jum Pascual. Isa yan sa naghahanap kung bakit hindi na tumutulong si Kuya. Hindi kasi naaambunan. Tapos ito si Mami... ano ba yan? Pangalan nun? Mami Rita ba yan? Ricario? Isa rin yan. Nangangailangan din natin ng tulong yun. Lagi naghahanap ng tulong ni Kuya. Kasi mga business, basta. Kita-kits sa susunod na reaction video ko. Nga pala, di na. Abangan nyo na lang yung vlog doon. Mga business, hanggang dito na lang itong video ko, and maraming salamat sa pagsama nyo. Patuloy natin suportahan ka Business Official, ka Business Family, syempre Papa Dins TV. Ganon din kami mga kagwang. And syempre po, Lito and Vera Official. Suportahan nyo rin po mga business. God bless po sa atin lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Ingat po tayo. Lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold.
kayo